Okay, ito po. Sabi po ng senior trial lawyer ng prosecution, Rodrigo Duterte is proud of his killings. He wants to be remembered for them. Decades of murdering his own people, murdering the children of the Philippines, and he claims that he did it all for his country. He doesn't deny it. For him, the murders were necessary evil for the greater good. He must answer for the dead. The victim demanded, justice demanded, and for purposes of this confirmation of charges hearings, the evidence demands it. Una, wala kayong ebidensya. Ha? Attorney Nichols, wala kayong ebidensya na nagsabi na siya talaga yung mastermind. Ikalawa, proud po kami sa ginawa ni Tatay Digong na war on drugs. Totoo yan. Proud kami. Ngayon, magkaiba kultura natin, di ba? Kayo nga, kinundinan nyo ba yung mga ninuno nyo? Hindi ko alam kung ano to si Nichols, malamang Amerikano to. Kayo bang mga puti, kinundinan nyo yung mga ninuno nyo na nang alipin ng mga negro? Malamang hindi, di ba? yung mga kalahing nyo na patuloy na nandidigma na maliliit na mga bansa. Yung mga kalahing nyo na kung ano man ang lahi mo, tsak, tinitiyak ko kahit na anong lahi mo, imperialista kayo. Pinagdusahan nyo ba yung mga pananakop nyo? Di ba proud na proud kayo? Kung British ka man, proud na proud kayo, di ba? British Empire, sinakop nyo ang buong mundo. American Empire, sinakop nyo ang buong mundo. Yung mga ipokrito kayo. Ang ginawa ni Tatay Digong, hindi pambuong mundo. Presidente siya ng Pilipinas. Isa sa pinakamalaking problema ng Pilipinas, ang droga. Nag-conduct siya ng war on drugs. Gusto niya magbago yung mga addiksyones. Marami nagbago. Pinahuli niya yung mga involved sa droga. Hindi wala kayong ideya, 180,000 yung napakulong. Ganun kalala ang problema namin sa droga. Ang pinukusan nyo lang, yung 5,000 na napatay. Sigurado ba kayong si Duterte lahat sigurado ba kayong police operation lahat yan? Kung ano man na nagawa ni Tatay Digong, proud kami sa kanya. Magiging bayani namin siya pag dyan namatay sa inyo sa ICC. Pero kayo, proud ka ba sa ginagawa mo? Putya, presidente namin yan, pinakulong nyo. 80 years old, nakakulong sa dayuhang kulungan. Hindi nila naunawaan. Pati mga patawan ni Digong. Yun ang ebidensya nyo, yung mga patawan ni Digong, yung mga hyperbole. Yung mga exaggeration. Sanay kami sa ganyan. Pag sinabi ko bang saksakan ako ng gandang lalaki, may kaso na ako dahil nagsisinungaling ako. Katanggap-tanggap po sa amin yung mga ganyang salitaan. Katulad lang yan na natanggap na ng buong mundo na kayong mga puti, yung mga ninuno nyo ay nang alipin, nang huli ng mga alipin. Okay, eto tama kay Kaufman. Sabi ni Kaufman, ICC did not start with evidence and follow it with the suspect. Instead, they choose their target, then work backwards to build a case around him. Yan daw ang ginawa ng ICC kay Tatay Digong. Dapat ang isa pong normal na investigasyon, magsimula kayo sa ebidensya muna.
Etong ICC, nagsimula target si Tatay Digong at nag-imbestiga sila, nangalap ng mga, di ba hanggang sa kahuli-hulihan, nananawagan yung ICC na kung kayo ay may kinalaman, kung kayo ay biktima, may alam sa war on drugs ni Tatay Digong, ibig sabihin, suspect nyo na si Tatay Digong, tsaka kayo nag-gather ng evidence para madiin siya. Anong uri kayo ng korte? Bakit nauuna yung target? Bakit nauuna yung banatan si Tatay, tukuyin si Tatay Digong bago kayo kumuha ng ebidensya?